kawitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkupay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit, hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.
Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa pagmamahala natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw sa iyo ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo.
at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat si mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Huwebes po ngayon, Setyembre, at sa pamamagitan po ng ating mga pagbasa sa araw na ito, nagkakaroon po tayo ng kaunting idea na kilala pala tayo ng Diyos. Sa karanasan, paano po kaya natin nauunawa ang kilala nga tayo ng Diyos? Lalo na kung iniiwan natin sa labas ang isa nating paa, yung hindi magagandang bahagi ng ating buhay at pagkatao. Yung mga hindi natin maiharap sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yung mga parte ng ating pagkatao na sabi nga nakakahiya. We only bring our best foot forward. Ganon din naman pag tumatanggap ng bisita, di ba? Pag may namimit kang mga bagong kaibigan, ini-impress natin, sinisikap nating maging maganda ang unang encounter. Kasi sabi nga yung first impressions, naglalast yun. Kaya hanggat maaari, sa unang pagkikita pa lamang, sinusubukan nating maging magaan ang environment. Ipinapakita natin hanggat maaari yung mabuti sa atin. Pero sabi nga, kilala tayo ng Diyos. At kung kilala niya tayo, kilala niya ang mabuti sa atin, maging yung ating kasamaan. Pero alam niyo mga kapatid, ayon sa Salmong Tugunan, hindi lang niya tayo kilala, kundi sinisiyasat pa niya tayo. Yun pong pagsisiyasat ay gawain ng pagsesearch. Meron kang hinahanap. Pag meron kang hinahanap, meron kang dinidiscard, meron kang ibinubukod, hindi ito yun, baka ito. At pag natagpuan mo, nagre-rejoice ka dahil natagpuan mo na ang iyong hinahanap. Tayo ay pinaghahanapan din. Sabi nga sa Psalm 139, yun pong ating salmong tugunan, ako'y iyong sinisiyasat, lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Kung inaakala po nating may maitatago pa tayo sa Kanya, kahit takpan natin ang imahe ng Kanyang mga mata, kahit piringan natin ang mahal na poong Jesus Nazareno, ang Kanyang imahe sa ating tahanan, wala po tayong maitatago sa Kanya. At kung inaakala natin na mayroon pa, na siyang hindi alam sa atin, baka po hindi natin siya lubos nakilala. Kasi kung lubos natin siyang nakikilala, alam din natin na wala tayong maitatago sa Kanya. Bakit umaasa pa tayo na meron pa tayong kayang itago sa Kanya? Normal po yun sa atin, mga kapatid.
Kasi natatakot tayo. Natatakot tayo na matambad lahat sa Diyos ang ating mga ikinahihiyang pilit nating inililihim. At ang higit nating kinatatakutan ay magbago ang tingin niya sa atin. Di ba doon tayo humuhugot ng ating self-worth sa katotohanan na tayo'y kanyang nilikha, sa kanyang image and likeness, sa kanyang hugis at wangis, at lubos din niya tayong kinalulugdan kung paanong nilikha niya, kung paanong kinalulugdan niya ang kanyang bugtong na anak. Doon tayo humuhugot ng ating dignidad bilang tao. At natatakot tayong mabawasan ang kaluguran na yun. Ano tayo? Yung lugod na yun niya sa atin. As if na yung ating kakulangan, na yung ating mga kahinaan ay makakabawas sa kanyang constant na pagtingin sa atin. Mga kapatid, yung lahat ng ating ikinahihiyang pilit nating itinatago, tambad na tambad sa Diyos, at alam ko pong 3 beses ko nang sinabi sa iba't ibang pamamaraan. Maging yaong mga pagkukumbinsi natin sa ating sarili na minamahal din naman natin ang ating mga kaaway, sumusunod tayo sa utos. Kasi alam nyo nung sabihin niya na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, hindi ho yan request, hindi ho yan paanyaya o imbitasyon. Ito po ay utos. At syempre gusto natin good boy tayo at good girl tayo sa mata ng Diyos. Kaya kinukumbinsi natin na ating sarili, mahal naman namin Lord ang aming kaaway. Walang problema dyan. Pasado ako dyan. Kaya lang, ang totoo mga kapatid, ay hindi nalilingid nga sa Diyos. At ang totoong ito ay nagpapahiram tayo. Opo. Pero sa likod ng isip natin, totohanan lang, umaasa tayong pahihiramin din tayo pag tayo naman ang nangangailangan. Diba? Kaya nga tayo nasasaktan dahil alam mo, pinahiraman naman kita noon. Bakit ngayon ako nanghihiram sa iyo ngayon? Hindi ka naman nagpapahiram. Nakalista pala. Ano? Nakalista pala. Umaasa tayong kahit papaano mayroong balik sa ating kabutihan. Ang totoo, gumagawa tayo ng mabuti dahil sa pangakong gantimpalang ating hinihintay. Kasi alam natin na may gantimpala. Alam natin na dito pa lang, ngayon pa lang, ang kakayanan nating tumulong ay isa ng gantimpala. At gusto natin na patuloy tayong makatulong. Dahil alam din natin na pag patuloy tayong nakakatulong, ibig sabihin noon, patuloy pa tayong ginagantimpalaan at pinagpapala ng Diyos. Pero alam nyo, para sa atin, minamahal kong mga kadiboto at mga kapatid, wala pong purong altruismo. There is no such thing for us as pure altruism. Yung pong mabigat na salita ngayon na hindi natin maintindihan, altruism, ito po yung walang kondisyong pagdalo, pagtulong, pagmamalasakit sa kapwa. At ito pong ganito ay matatagpuan lamang natin sa Diyos. Kaya nga't hinihikayat tayo ngayon ng mahal na poong Jesus Nazareno na isabuhay ang mabathalang katangiang ito. Mag-level up po tayo, sabi nga ni Father Jonathan kaninang umaga. Mag-level up tayo. Itaas natin ang antas ng ating pagsunod at pagsasabuhay ng makakristyanong mga pagpapahalagang ito. Teka, gusto ko lang balikan sandali yung unang pagbasa kasi hindi ko naisamang masyado sa ating pagninilay ngayon.
Pero habang nakikinig kanina kay Ate Nilda, ay para akong namangha dahil may sinasabi si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na masa na ba yun? Na wala pa. Yung kaalaman. Ano ba yung sinasabi niya na bakit yung kaalaman natin ay nakakapahamak sa iba? At pag dahil doon, ang iba'y napahamak, mas mabigat ang culpability natin. Pag tayo ang naging dahilan ng kanilang pagkapahamak, mas mabigat ang ating responsibilidad o accountability. Kasi kung minsan marami tayong masyadong nalalaman, hindi ko naman sinasabing mabuti pa ang walang nalalaman o kaunti lamang ang nalalaman. Pero mabuti po kung ang ating nalalaman ay naka-align sa nalalaman ng Diyos o ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Paano po natin mapagyayaman ang ating kaalaman sa Kanya? O ay di mag-aral tayo ng kaunti, makinig sa Kanya habang tayo nananalangin ng ating personal na mga panalangin, magbasa-basa ng kaunti ng Biblia kahit tayo mga Katoliko. Sino bang nagbabasa ng Biblia? Taas ang kamay. Oh, kakaunti talaga, no? Pag Katoliko. Oh, mga Protestante talagang yan ay kanila yung palaging nakakilik sa kanilang kilikili yung kanilang Biblia. At anytime pagkausap ka, ligtas ka na ba kapatid? Pag hindi pa, bukas ang Biblia, babasahan ka ngayon. Ready sila lagi, alam nila kung saan hahanapin sa Biblia yung mga dapat nating marinig. Alam nyo mga kadiboto't mga kapatid, yung ating kaalaman sa Diyos ay nakakarating sa atin sa dalawang pamamaraan. Hindi lang naman sa pamamagitan noon. Katulad ng sinabi natin kanina, nagkakaroon tayo ng kaunting idea sa Diyos o tungkol sa Diyos. Yun yung ating unang pamamaraan. Yung pag-aaral, pakikinig sa mga homilya ng pari, sa mga paborito ninyong mga YouTube, mga anong tawag doon yung kay Cardinal Tagle na almusal ba yun? Kape at pandasal. Almusal. Kape at pandasal. Yung mga ganun. Tapos yung mga kina Father Rora. Oh. Sino nakakakilala kay Father Rora? Oh, kilala din nila. Ako din, nanonood din ako noon. Kala nyo ba kahit pari, nanonood din sa kapwa pari? Kasi may natututunan din. Pati kay Father Joel Marsus Gatus, palagi ko rin pinapanood. Kasi napaka-practical siyang mag-isip. Inilalapat niyang maigi sa ating buhay ang ebanghelyo at ang mga pagbasa. Kaya kung minsan, malimit pa nga, nanonood ako sa kanya. At kaya ko nasabi yun mga kapatid, yung kaalaman na taglay natin na naaayon sa kalooban ng Diyos ay napagyayaman natin pag ating pinag-aaralan. Ngayon, kung alam na natin, ang problema mga kapatid, napapahamak ang ating kapwa dahil sa ating mga napakaraming nalalaman. Ang problema doon, hindi natin alam na dahil pala sa atin, siya'y napahamak. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kaya kung dahil sa pagkain ng makakasala, kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Ayun, Halimbawa, nagkamali ng interpretasyon ng sinasabi sa banal na kasulatan, nagkasalang yung kapatid, hindi mo alam, akala mo tama-tama sinasabi mo sa kanya, sa inyong mga communities, sa inyong mga church organizations, edi aakuin. At ang sinasabi niya rito na hindi na siya kakain ng karne, magfa-fasting na siya. Pagdudusahan niya, yung hindi niya alam
na siya ang naging dahilan sa pagkakasala ng kanyang kapatid. Mag-a-abstain siya sa karne sa pamamagitan ng gawa at pagdaranas ng pagsisisi. Nabanggit natin kanina yung idea of God. Ito naman yung karanasan o yung ating image of God. Depende sa inyong image of God ang pagdaranas natin sa pagmamahal o pagkalinga ng Diyos. Pero depende rin sa image ninyo ng Diyos ang pagdaranas natin ng mga karanasan na pwede nating ipagsisi. Okay. Mga kapatid, lagumin na natin ang ating pagninilay. Kung minsan mga kapatid, nababawasan ang ating pagmamahal sa ating kapwa pag unti-unti na natin silang nakikilala. Di po ba? Yung tipong okay siya pagtulog sa atin. O kaya naman okay siya sa atin until she opens her mouth. O kaya naman you say, pag ang naging theme song na natin, you say it best when you say nothing at all. Ayun na nakangiti si Kuya. You say it best. Ayun. When you say nothing at all. The less we know about them, the better. Kabaligtaran ng Diyos, mga kapatid. Isa-isip po natin sa kabila ng katotohanang alam niyang lahat ang tungkol sa atin, minamahal pa rin tayo niya. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang takalang ginagamit natin sa iba, ang siya ring gagamitin sa atin. Kaya kung ang sukatan natin sa pakikitungo sa kapwa ay sukatan ng Diyos, iyan din ang gagamitin niya sa atin, hindi man iyan ang gamitin sa atin ng ating kapwa. Ay di ipanalangin na lamang natin yung ating kapwang iyon at ibigin, mahalin. Sa ganitong antas nawa ng pagmamahalan tayo mag-level up. Pagmamahalan na walang kondisyon, walang pasubali, at walang hinihintay na kapalit. Mabathalang pagmamahal ng Ama sa atin at pagtuturing gaya ng ginawa sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno bilang mga kapatid at kaibigan. Sa Kanya tayo bumaling. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming umibig at mahabag gaya ng Ama sa langit. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling po tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa atin na mahalin natin ang ating mga kaaway. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay
at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa. Naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kapatid, lakas loob po nating itaas sa krus at ilapag sa dambana ng Nazareno ang atin pong mga personal na intensyon, pati na rin yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagsisimba natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muli ihahali sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at binubuhay. Pagindapatin mong kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.